Mga gabi ng ABS-CBN nagiging mas masaya sa mga bagong pakulo na tampok natin sa TV Now. Ang inaabangang pagbabalik ng #1 game show ng kantahan, ang Singing Bee, mas exciting sa bago nitong time slot tuwing weekends. Weekend, Saturday, Sunday, mas pinahabang Singing Bee, abangan niyo. Matatandaang dapat sana ay isang season lang ang show ni Cesar Montano kasama ang kanyang band Bull Bee at Honeybees, pero ngayon nag-extend ng ilan pang mga linggo dahil sa taas ng ratings nito. Ngayon na naging #1 siya, parang hindi pa rin ako naman. Pero ang galing, nakakatuwa. At sa mga intrigong mahirap daw katrabaho si Buboy sa show, ay ito lang ang masasabi ni na Michael at Apple. Kahit sinong tao na nakakapanood siguro, parang katulad din ng feeling namin na nakakasama niya. Hindi matatakot lumapit, hindi nakaka-intimidate, di ba? Isa pang kapapakaabangan sa weekend night ng Kapamilya Network ay ang Banana Split, tampok ang pinakamaiinit na leading ladies ngayon sa isang kakaibang show. Ang pagsasama-sama ni na Roxanne Ginoo, Christine Reyes, Valerie Concepcion at Angelica Panganiban sa isang sexy comedy na siguradong ikakasaya nating lahat. Manood po kayo ng Banana Split, malapit na po. Sa October 11 na po babalatan ang Banana Split, directed by Edgar Muertes and Derek Frasco. Abangan nyo yung mga lalaking kailangan naming hubaran. Yeah! Pero ano nga ba ang masasabi ni Angelica sa mapangahas na eksena niya sa iisa pa lamang last Wednesday, kung saan halos lumabas na ang kanyang dibdib? Sinadya nga ba ito o nadala lang ba siya sa eksena? Siyempre pag umaarte ka, hindi ka na, siyempre nag-shutdown na yung ano mo, di ba? Hindi mo na naiisip yung damit mo or yung kung ano man yung nangyayari sa'yo. May tiwala ka naman sa director mo. Kung may nakita naman doon, hindi naman yun pwedeng maipalabas or hindi naman yun hahayaan mangyari sa artista niya. So kung ano man yung nangyari kagabi, normal naman siguro yun sa totoong buhay pag umiiyak ka. Abangan ang buong barkada ng Banana Split ngayong October sa Kapamilya Network. On the big screen soon, a romantic comedy featuring the big reunion of one of the country's hottest pairs, plus a film starring the young superstar. And not just that, the success of For the First Time is far from over. Watch this. The certified blockbuster tandem will be taking Venice by storm. Sina Casey Concepcion and Richard Gutierrez excited na sa mga nag-aabang sa kanila sa Venice, Austria para sa premiere doon ng kanilang pelikulang For the First Time. Matatanda ang last month ay mag-isang nagtungo sa Amerika si Casey para sa screening ng kanilang pelikula na mainit na tinanggap ng mga kapamilya doon. Kaya naman ngayon ay magkasamang pupunta ng Venice sina Casey at Richard upang pagbigyan ang hiling ng kanilang mga fans doon at para na rin nga ba magkaroon sila ng time sa isa't isa. Samantala dinalaw naman muli ng Cinema News Alert Weekend Edition ang set ng reunion movie ni Bong Navarro and Tony Gonzaga na My Only You. Masaya namang humarap ang dalawa para pag-usapan ang isa pang 15th anniversary presentation ng Star Cinema. Matatanda ang they first paired up sa super box office hit na The Anothers. Kaya naman happy sila sa muli nilang magsasama. Pero ang pinag-uusapan ngayon ang pag-amin ni Bong Navarro na muntik na pala siyang ma-inlove noon kay Tony. Si Tony Gonzaga, hindi siya mahirap mahalin. Dharma Ron kasi napaka-talented. Diba? Talented, maganda, sexy, mabait, matalino, lahat na yan sa kanya na eh. Anong pahanapin mo? Matapos naman ang tungkumpay ng kanyang indie film na Ploning, isa na namang kakaibang Judy Ann Santos ang aabangan sa Matakot Ka sa Kulang. Kasama sina Dennis Trillo at TJ Trinidad, siguradong exciting ang latest movie from Regal Films. Pero totoo nga bang hindi matapos-tapos ang pelikula dahil kay Juday? Una-una, nagkaroon ng problema yung schedules namin. Pangalawa, nagkaroon din ako ng mga rashes. So, yun din yung nakakos ng delay. Nagkaroon yung hindi ako maka-close up kasi masyadong embossed na yung rashes ko. Ayaw talagang tigilan ni Judy Ann Santos sa mga isyong kasal na sila ni Ryan Agoncillo. Ano nga ba ang totoo? Judy Ann tells the truth behind rumors. Maybe ikasal kami ng biglaan or magpakasal kami ng alam ng mga tao, but most definitely makakakita sila ng mga nangyari. Hindi naman namin itatago yun. Siyempre nagtatanong-tanong din ako kung ano yung proseso ng ganyan mga kasal. Mahaba pa pala ang tatakbuhin. On the music scene, Gary Valenciano celebrates 25 successful years in the industry while the pop star princess meets 1/5 of one of the world's most successful boy bands. Panoorin natin. The Hitmakers hit this week's Music Box.
Mr. Pure Energy Gary Valenciano hits 25 with a blast. Sa kanyang 25th year anniversary sa showbiz ay isang engranding concert ang inihanda ni Gary V para sa kanyang mga fans. We've been planning for this for some time now, over a year na. We've got a very special lineup of guests. We have River Maya, we have Sugar Free, we'll have Bloomfields, and of course Salamin. It's just going to be one big celebration. Ayon pa kay Gary V, sa set design pa lang ay talagang magiging proud na ang mga Pinoy sa kanyang show sa Araneta Coliseum on November 14 and 15 entitled Live at 25. Pop star Princess Sara Geronimo meets Backstreet Boy Howie Dorough. Sa kanyang latest album entitled Just Me, ay isang special cut ang maririnig kung saan nakaduet ni Sara ang isang member ng sikat na grupong Backstreet Boys. Sila ang nagpagsikat ng mga awiting Quit Playing Games at Shape of My Heart. Ang bait. Ang bait po. Napaka-humble kahit na grabe icon na po sila pero makikita mo talaga yung humility sa kanya. Oh, I think she's got an amazing voice. I actually had a chance to hear some of her stuff before we had a chance to record. And I think she's a really talented artist. Pero sa kabila ng kaliwat kanang tagumpay ni Sara ngayon, totoo nga bang lumalaki na ang kanyang ulo? Ang kanyang mga fans daw medyo sumasamang loob sa kanya nang napabalitang hindi daw nito pagpapakuha ng picture kamakailan. Is the pop star princess not so popular anymore? Hindi ko sinasadya kung ano man yung nangyari that day. Busy lang talaga si Ate Sara. Sorry, hindi ko talaga sinasadya. Promise, babawi ako sa'yo. Samantala, marami naman ang nagtatanong kung ano na nga bang nangyari sa napapabalitang relasyon na Oyo Soto at Christine Hermosa. Kato, panoorin ninyo. Oyo Soto finally speaks up about his true feelings for rumored girlfriend Christine Hermosa. Sabi ko nga, kung may aaminin lang talaga ako, bakit hindi, diba? Matagal man silang nawala sa limelight, hindi pa rin namamatay ang usap-usapan tungkol sa alleged romantic relationship na meron kina Christine at Oyo. Pero nang humarap sa Cinema News Alert Weekend Edition ang binata ni Vic Soto, naging very open ito about the real score between him and Christine. Siyempre mahal ko si Christine. Hindi ko naman i-deny yun eh. Kasi kahit naman hindi ko aminin na kung i-deny ko na hindi ko mahal si Christine, nakikita naman sa actions ko towards her na sobrang na mahal ko yung tao. So, sa akin kasi sa amin ni Christine, wala kaming pinag-uusapan or anything na gusto namin maging kami next month, next year, or kung ano man gusto mag-asawa o kung ano man. Walang ganun eh. Okay kami na ganito, okay siya na ganito kami, okay ako na ganito kami. Sa tanong kung ano nga ba ang tunay na namamagitan sa kanila ng aktres, ito ang prangkang sagot ni Oyo. Parang mas na-appreciate namin yung isa't isa eh. Parang alam na namin sa isa't isa na kung magiging kami man eventually, sobrang tibay nung relationship. Kasi yung foundation niya, kasi yung best friends kayo diba? Ganito rin ang naging pahayag ni Christine nang siya naman ang tanongin ng programa tungkol sa relasyon nila ni Oyo. Hindi ko masasara yung pintuan ko. Hindi ko po pwedeng sabihin na wala at meron, diba? Kasi hindi naman natin alam. Dahil sa ngayon, hindi pa rin talaga ako handa na pumasok sa relationship. Hindi naman i-deny ng aktor na mas madalas na silang magkasama ngayon ni Tenten. Hindi na lang, gym halos everyday. Actually, every other day, I help her with her errands, mga usual na ginagawa niya. Pag may gusto siyang bilhin, ganun sinasamahan ko. Movies. Pero now, she's living with her sister sa bahay nila. Sa patuloy daw na paglalim ng kanilang pagkakaibigan, pati ang sitwasyon ni Dito Ocampo at Christine ay hindi na raw secret sa kanya. Naman kasi si Tin sa akin, sobrang straightforward. Lahat sinasabi niya sa akin na ganito, ganyan, mga tungkol kay diet. Wala sa akin hindi ako pwedeng magalit, hindi ako pwedeng maasar sa kanya kasi wala ako sa posisyon Basta masaya ako sa kanya, sinasabi niya yun sa akin na yun na nga nangyayari sa kanila yung diet, sa kanila na yun, hindi ako pwedeng makialam diba? Hindi rin daw problema sa kanya kung hanggang ngayon ay si Diet pa rin ang nagmamay-ari sa puso ng aktres. Hindi issue sa akin kung magbalikan talaga sila kasi alam naman natin na ang tagal ng pinagsamahan nila, diba? So hindi natin pwedeng i-deny yung fact na
hanggang ngayon may nararamdaman pa rin sila sa isa't isa. Pahayag na sinuportahan din ni Christine. Natutuwa naman ako kay Oyo kasi kahit na magkaibigan kasi kami. So kumbaga open ako sa kanya about everything. Tsaka nakita rin niya, na-witness niya yung mga pinagdaanan ko kay Riot, ganyan, yung mga moments ko. So, yun, alam niya lahat. Basta sa ngayon daw, nire-respeto ni Oyo ang anuman ang damdamin Christine. When Cinema News Alert Weekend Edition tried to get Dito Campos' reaction about the revelations of Oyo and Christine, ito lang ang naging mensahe ng aktor sent through a text message. I'd rather not talk about it. Next up on Cinema News Alert Weekend Edition, ang ama ni Gabby Concepcion pumanaw na. Abangan detalye mamaya.